So, good day, everyone. Welcome to our cybersecurity discussion for today. I prepared this record session or recorded session just in case we experience a weak internet connection or if we are unable to hold a live online meeting. So, through this video, you can still watch, you can still listen, and you can still learn the important topics we'll be covering even if you can't join in real time. So, please take note that as long as you follow along po, if you have any questions, you can message me or post them in our class group or group chat after watching. So let us get started with our lesson for today for cybersecurity, which is the organizational data, cyber attacks, and the cyber warfare. So let us get started. So to start with, let me just share my screen with you and hopefully po is nakikita po ng lahat. Yan. So, ito po yung ating slide. Yan. Hindi ko sure if nakikita niyo siya ng mabuti. Okay po. So, cybersecurity, ang topic natin, first is the 1.2, which is the organizational data. So, kung matatandaan po ninyo, di ba, ang una nating topic is, meron tayong tatlong kailangang or level of protection or kailangang protektahan. Una is yung ating tinatawag na personal data. And then, kung natatandaan nyo yung personal data, ito yung meron tayong dalawang types of identity. We have the online and offline identity. Okay? And then, another is the organizational. So, let us dig deeper today kung what is organizational data all about. Okay? So, na-discuss ko na ba ito nung nakaraan? But if not, so ulitin lang natin. So, organizational data refers to all the information an organization collects, stores, processes, and uses in its operations. So, ang ibig sabihin nito is, yung mga kino-collect natin ng mga information or mga data, hindi lang siya basta kinuha lang. Okay? So, kung makikita natin dyan, sabi dun sa definition, kino-collecta siya, and after i-collect, hindi po siya itinatapon. Kino-collecta po yung data, itinatago, para kung kakailanganin na at gagamitin na, pwede na po natin silang iproseso para magamit natin. So, say for example, kayo, or kunwari ako, nag-enroll ako. And then, kukunin nila yung information ko. So, that is collection, pagkuha ng information. So, yung na-collect sa akin ng information, anong gagawin? Itatago, i-store po nila. So, pag ba tinago, hindi na gagamitin? Gagamitin po, di ba? So, kapag kakailanganin na, kaya nga siya processes, kapag kakailanganin na natin, doon po pumapasok yung processing. Depende kung saan at para saan yung information na gagamitin. Okay? So, hindi siya basta proseso lang. Pag sinabi natin proseso, dapat meron siyang goal kung saan siya gagamitin. Okay? And then, kung saan man siya gagamitin, syempre, dapat maging useful siya doon sa magiging operation ng isang organization. So, meron tayong dalawang type of organizational data. So, we have here the structured and the unstructured. So, pag sinabi nating structured, ito yung naka-organize, nakalagay sa isang database, meron tayong financial records, kasi di ba pag financial records, by transactions yan, dapat naka-record sila. Pero pag sinabi nating unstructured, ito yung pag sa email, yung email kung ano yung na-receive mo, di ba? Hindi siya yung, kapag chinek mo yung email mo, naka-organize siya na lahat dito ay Facebook, lahat dito ay sa Shopee. Hindi po. Iba-iba pong information yung binibigay. Kasi nga, depende yun sa pagtanggap or pag-receive sa email. Kaya nga siya unstructured. Pero, data pa rin naman siya. Hindi nga lang maayos. Okay? And then, yung mga reportings, yung mga files. Okay? So, depende yan. So, again, kung anong klaseng report siya, kung anong klaseng file siya, kaya siya unstructured. Okay? So, this data is one of the most valuable assets of a company since it drives decision-making, operations, and services. So, sabi niya nga dyan, ang data ay ang most valuable asset ng isang kumpanya. Kasi kung walang impormasyon, wala silang gagamitin. So, for example, dito sa school, kung walang mga na-collect na information from you, kung mga walang, kung walang nag-enroll, so anong information yung gagamitin namin? Sino yung tuturuan namin? Ano yung ipaprocess naming mga test paper, mga grade, kung wala naman po kaming na-collect na information. Okay? So, kaya importante siya po sa mga companies. Another is decision or yung mga data is ginagamit pagdating sa decision making. So since nabanggit ko na yung data is one of the most valuable assets ng company, okay, kasi nga po, dito din sila nagbe-base pagdating sa decision making. Yan. Kasi, kunwari, nalulugi yung kumpanya.
So, kailangan magsisubmit ka ng report. And based on that report, doon magkakaroon ng decision yung owner kung itutuloy niya pa ba, kunwari, yung product na to, kung itutuloy niya pa bang ibenta or hindi na. Okay? So, another, kunwari, ngayon, ang dami-dami yung nag-enroll dito. Umabot kayo ng 6 na section. So, doon sa decision making namin, paano ba dinivide yung mga enrollees per section? Okay, so decision making ulit. Dapat ba talaga 6 na section kayo? Hindi ba pwedeng 3 na lang? So, again, based on decision making and based on the data that is given, doon lang po tayo makakapag-decide. Okay? And then we have here the operations and the services. So, pag sinabi nating services, for example, is nag-offer kami ng IT, tapos wala naman nag-enroll. So, decision making pa rin yun. Kasi, based on the report, walang nag-enroll ng IT, itutuloy pa ba natin itong course na to? Or sabihin natin na, magdadagdag pa ba tayo ng course na related sa IT? Hindi nga, wala nga nag-enroll ng IT. So, again, decision making is solely based from the data that is given. So, organizational data is the backbone of operations. Protecting it requires a mix of technology policies and employee awareness. So, pag sinabi nating backbone, hindi makakagalaw, walang magagawa ang isang organization kung wala silang mga data or information na nakastore or nag-gather. Okay, so protecting it, kailangan syempre ng technology, and then yung mga policies, ano mga kailangan sundin. Lahat ba ng department dapat makita nila yung grade ng bata na ito? Syempre hindi. Kung saan lang under yung information mo, dapat dun lang dapat yun ma-access. Hindi pwede yung kung sino-sino lang ang pwedeng makakita. Okay? That may mga policy tayo for per department, for example lang to. So per department dapat is naka-organize sino yung mga authorized lang or may permission para ma-access yung information na to. And then yun nga yun, employee awareness. Okay? So meron tayong dalawang main types ng data or organizational data na that you should be aware of. So we have here the traditional data. So pag sinabi nating traditional, yung mga usual, mga lagi nang ginagawa. Yung alam na alam natin. Yung everyday, ito yung ginagawa or nangyayari. Traditional. So number one po under ng traditional data is the transactional data. So transaction, everyday nangyayari yan. So such as details retailing to buying and selling, production activities, and basic organizational operations. So when we say transactional data, meron pong binibigay at merong tinatanggap. It's a matter of giving and taking. Kaya nga siya transaction. Meron akong ibibigay, meron kang tatanggapin. Ganun yun kadaling intindihin. Okay? Another ano pa, yung ginagawa natin sa school, transaction po yun. Kasi, paano nagiging transaction? Ako yung nagbibigay ng lesson at kayo yung tumatanggap ng lesson. Nakikinig kayo. As well as, kapag sumasagot kayo, transaction din yun kasi tinatanggap ko or pinakikinggan ko kung ano yung sagot po ninyo. Okay? Ano pa? Kunwari, magbabayad ka sa cashier, transaction din yun. Pag pumunta ka ng school, magbabayad ka, bibili ka ng PE uniform or magbabayad ka ng tuition fee. So, that is transaction. Next, intellectual property. Question, meron ba kayong intellectual property? At kung meron kayong intellectual property, saan natin yan makikita? Or saan yan manggagaling? So, pag sinabi natin intellect, it all comes in your mind. Ito yung mga new ideas, new plans na nanggagaling or unique or um, mga, yan, kagaya ng sinabi ko kanina, new ideas that is originally from you. Okay? So, ito yung may mga patents, may mga trademarks, mga bagong product, okay? Which allows an organization to gain economic advantage over its competitor. So, yung intellectual property natin, it is also a property. Hindi lang basta yung mga personal property ang nananakaw. Okay? Kasi ang alam lang natin, yung mga personal. For example, yung phone mo, pag nawala yan, nawalan ka ng personal property. Pero, iba pag sinabi natin na nakawan ka ng intellectual property. Nananakaw po ba yun, ma'am? Question yon. Nanakaw po ba? Opo, nananakaw po siya. Sa paanong paraan? For example, may bago kang idea nung kasi gusto mong magpatayo ng business. Ngayon, nung magpapatayo ka ng business, nakaisip mo na saan siya magandang ipwesto, sino yung target market mo, ano yung tema or theme or ambience ng business mo or kung ano mang business yan. So, syempre, naiisip mo yan. Ngayon, ang magiging problem mo, wala kang pera to finance that idea. Ngayon, ang ginawa mo, you shared your idea, o intellectual property yun you shared your idea to your friend. So, ibig sabihin, yung sinasabi mo or kinikwento mo sa kanya or idea mo is pinapasa mo sa kanya. Ngayon, ang magiging problema mo is, paano kung yung pinag-sharean mo ng bagong mga idea or plans about that business is meron siyang kakayanan na i-fund yung business na yun. So,
kunwari, kinuwentuhan ko kayo, oh, may naisip akong business, eto siya, ganito siya. Tapos, sabihin mo, ay, sayang naman, maganda pa naman yan. Oo nga, eh, wala kasi akong pera, gano'n. Tapos, after a week, nakita mo na lang yung kaibigan mo, nagpapatayo na siya ng business, which is yun yung business na idea mo. Kaya nga, intellectual property, kailangan din natin siyang protektahan or ingatan. Nananakaw din po yan. Okay, marami po, even yung um, mga essays, nananakaw din yan, thesis, ayun, ano pa ba, mga kanta, di ba merong copyright nga na tinatawag, okay, so yung iba hindi nila pwedeng i-play yung music na to because hindi ka binibigyan ng permission ng handler or singer or kung sino, producer, kung ano man tawag doon para ma-access mo yung music na yun or ma-post mo siya through your social platform, okay, or any platforms. I hope nakakasunod po. So, another financial data. So, ito yung mga income statements, balance sheet, cash flow, anything that involves money. Okay, so, ito yung pinoprovide para magkaroon ng idea kung ano yung status ng isang kumpanya. Okay, mga traditional na yan, mga usual na ginagawa or nangyayari. Okay, so another na main type is the Internet of Things or the big data. IoT, Internet of Things, anything that is connected to the internet is called smart devices. So IoT is a large network of physical objects such as sensors, software, and other equipment. All of these things are connected to the internet with the ability to collect and share data. So say for example, meron akong smartwatch. Yan. Okay? So it is connected to the internet. Ngayon, paano ba siya nagko-collect? Kapag ang isang relo naka-connect siya sa phone mo, anything nga, 'di ba, that is connected to smart devices and internet or internet is called smart devices. Kunwari naglakad ako. So today nakaano ako 6,600 steps. So dito lang siya nakalagay, gumagalaw lang ako, kino-collect niya yung steps na nami-make ko and then sinishare niya yon dito sa phone ko to store it. Tintago niya. Sana po nasusundan niyo po ako. Okay, collecting and sharing. Another, yung mga mobile phones po natin. Okay? So, ano may kino-collect? Yung mga informations para maka-access ka doon sa mga gusto mong mapuntahan. So, that is what we call the Internet of Things. Next. So, since pinag-uusapan na natin to, okay, so, kanina pa natin binabanggit na kailangan nating protektahan yung mga informations or data inside the organization. So, paano ba? So, pag-usapan natin ngayon si The Cube. So, the Macumber Cube is a model framework created by John Macumber in 1991. So, itong cube na to is na-establish or ginawa to have a standard kung paano ba natin dapat protektahan yung mga informations or data natin sa paano at tamang paraan. Okay? Sabi niya dito, evaluate information security initiatives by considering all of the related factors that impact them. So, meron tayong tatlong security model with the three dimensions of security ni Macumber Cube. We have first the foundational principles for protecting information systems. Next naman, we have the protection of information in each of its possible states. And next, we have the security measure used to protect data. So, isa-isahin po natin sila. Unahin natin si the foundational principles protecting information. So, kung nakikita nyo, ito yung cube, kaya nga siya Macumber Cube eh. Okay? So, ito yung cube. And each cube, may iba-ibang mukha yan. So, unahin natin yung unang dimension, the foundational principles. Foundation, basic, dapat alam na alam mo to. Okay? So, ito yung foundational principles para maprotektahan natin yung information. We have the CIA, the confidentiality, integrity, and availability. So, pag sinabi natin confidential or confidentiality, ibig sabihin, hindi natin binibigyan ng permission yung mga unauthorized people para makita yung mga resources or mga information that is inside the organization. Okay? It is a set of rules saying na, oy, sensitive tong files na to, hindi mo pwede tong makita. Okay? So, from the word itself, confidential, kahit umiyak ka pa dyan, hindi mo yan pwedeng makita unless binigyan ka ng permission ng authorized user to always or to also see what is inside the um, organizational database or whatever. So, example, di ba, naririnig natin yung confidential fund, political, politically wise or sa side ng politics. Hindi tayo kailangan maging dito, yung masyadong mapolitika. Pero, come to think of it, hinahanap nila yung confidential fund. Okay? So, kasi may mga confidential fund nga, di ba? So, from the word itself, confidential fund, hindi ka authorized na tao para tanungin at para malaman mo kung saan ginamit yung confidential fund. Kaya nga siya confidential. Hindi siya basta-bastang ipinapakita kung kani-kanino.
So, ang idea is, bakit pa nagkaroon ng confidential fund kung kailangan mo siyang i-broadcast? Common sense. Confidential, ito yung mga bagay na hindi natin dapat dinidisclose or pinapaalam sa mga hindi naman binigyan ng permission na mga tao. Okay? So, paano natin gagawin yung confidentiality na yan? So, yung iba, gumagamit sila ng data encryption para walang ibang maka-view, kundi sila lang unless alam nila yung key or passcode para makita yung mga data na naka-encrypt. Next is identity proofing. Siyempre, dapat alam mo kung sino yung tao na bibigyan mo ng permission. Hindi ibig sabihin na may suot siya ng ID ng company is papapasukin mo na siya without verifying if talagang siya ay nag-work doon. Okay? And then we have here the two-factor authentication, which is you are all aware of. So, hindi lang basta isang login is makakapasok ka na, kailangan mo pang patunayan na ikaw talaga yan. So, ganun po yung confidentiality. Marami siyang kailangan restrictions kasi nga confidential, sensitive yung mga information na tinatago mo or tinatago ng isang organization. Next is we have the integrity, ensures that system information or processes are protected from international or accidental modification. So, dito po, sa integrity, tinanong ko na to sa inyo dati, meron ba kayong integridad? Okay? Ang isang tao, kung meron siyang integridad, dapat hindi niya binabali kung ano yung sinasabi niya. Dapat meron siyang isang salita at hindi siya pa iba-iba ng sinasabi. Pero pagdating naman sa organization, pagdating sa sinabi nating integrity, dapat yung pinapresent nating report or pinapresent nating data or information, it is really the really the right information. Yung iba, di ba, kinuwento ko sa inyo dati or nag-example tayo, si CEO nang hingi siya ng report kay employee. Tapos, nung sinend ni employee, nalulugi sila ng 30. Tapos, yung attacker or yung hacker, nakialam siya, pinalitan niya yung laman nung report and then pinalitan niya ng kumikita yung company. Okay? So, yun yung mga intentional. Pag naman, ay accidental information, ito yung hindi ka nakapag-save, nakalimutan mo na mag-adjust ng info, ang nangyayari dun sa accidental modification, nagkakaroon ka na ng doubt if totoo yung data na yun. Kasi nga, nagkamali na eh. Okay? So, yun yung hindi maganda pag at accidental modification. Parang yung trust mo if, okay, ito ba, tama na ba to? Parang nangyayari ganon. Parang kung sabihin natin sa layman's term or yung madaling example na lang na pag sinabi ko na hindi tayo mag-e-exam ng ganito, example lang to ha, o hindi tayo mag-e-exam ng ganyan, ng long exam. Tapos, biglang pagkakita natin ng long exam, nagpapa-exam ako. So, ibig sabihin, pinapalitan ko yung sinasabi ko. Intentional yun. Yung accidental, pwede nating sabihin na yung grade mo, kunyari mababa. Sa accidentally pala, napagpalit ko yung grade nung kaklase mo at yung sayo. So, mangyayari dun sa accidental na yon, lagi mo na siyang maiisip kapag may mababa kang grade, baka nagkamali sila. Kasi nga, nasira na yung integrity, nasira na yung trust na hindi, or nasira yung trust na yung information na ina-access ko is never siyang nagkaroon ng problem or na-modify. So, nawawalan yun kapag ganun. So, gumagamit sila ng applications which are the hash function and then the checksum to see if the information that is being presented is dito, not modified. Next, we have the availability. It means that authorized users are able to access systems and data when and where needed. And those that do not meet established conditions are not. Okay? So, dito sa availability, from the word itself, availability, available, laging nandyan kapag kailangan mo. Ganon. So, pag sinabi natin availability, no starvation. Hindi dapat nagugutuman. Dapat, pag nagutom, bigay. Ibig sabihin, di ba, kapag nagutom ka, kakain ka. Ganon. Parang, dito, kapag kailangan mo yung data, bigay mo agad. Kung nag-login ka sa Facebook, dapat nag-launch ka agad sa homepage mo yung Facebook. Hindi pwede na nag-loading siya ng nag-loading. Starvation ang tawag doon. Ina-access mo nga yung data tapos hindi nabibigay sa'yo. So, mali yun siya. Okay? So, again, pag sinabi natin availability, ma-access mo yung system kahit nasaan ka at kung para saan mo siya gagamitin. Okay? So, paano natin magagawa yun? Siyempre, we have to maintain our equipment. Yung computer mo, dapat lagi mong nililinisan. Kasi once na nasira yan, nag-overheat yan, hindi na available yung mga information inside your computer. Lalo na kapag nagtatrabaho ka sa mga companies or organization. Next, performing hardware repair. So, kapag may sira, kailangan ayusin. Kasi kapag hindi inayos, hindi mo magagamit again kung ano yun nandun sa computer kasi sira nga siya.
Next is keeping operating systems. So, operating systems needs to be updated and also yung mga softwares po natin. Okay, so hindi po yan nag-update dahil trip lang nila. Nag-update yan sila kasi may mga nililinis or inaayos silang mga bugs nung previous na version ng system. And then creating backups. So, mahalaga to. Kapag wala kang na-create na backup at na-corrupt ang file mo, iiyak ka talaga. So, lagi mong iisipin, at the end of the day, lahat ng mga ginawa mo sa computer, kailangan i-save mo siya sa backup flash drive mo or backup storage mo para just in case may nagnakaw ng computer mo or kung ano man, at least, meron kang available na pwedeng gamitin. Next naman, proceed tayo sa isang side naman ng cube, the protection of information on each state. So we have here the processing. It refers to the data that is being used to perform an operation such as updating a database, data in process. Simple as that. Gagamitin yung data kung saan siya intended na gamitin. Next, storage. It refers to data stored in memory or an apartment tuloy, permanent storage device such as a hard drive, state drive, or USB drive. So, storage, magtatago ka ng information. Next naman is the transmission. Refers to data traveling between information, data in transit. So, kung nasaan nag-umpisa yung data, dapat makarating siya. For example daw, yung Bluetooth. So, yung Bluetooth po, dapat parehong available both devices to send and receive. Hindi pwede na magsisend ka ng picture while receiving something from other phones. Nagkakaroon ng parang sabayan, hindi yun po pwede. Okay? So, dapat both devices are available. So, ang mangyayari, yung isa magsisend siya, yung isa ay mag-receive. So, isi-search niya, i-prepare niya, and then, hindi naman kagad na magpapalitan or maglilipat agad ng information, kunwari picture. Di naman ganun, di ba? Ang nangyayari is, i-accept mo muna i-accept mo muna yung pinapasa sa'yo. So, bakit siya kailangan i-accept pa? Doon sa transmission, paglilipat. Okay? Kasi nga po, kailangan mo munang tignan kung yung bang ipinapasa sa'yo is safe to save. So, what if, tanggap ka lang ng tanggap ng mga sinesend sa'yo, may virus pala sila. Okay? So, yan po. Basta pag sinabi natin transmission, merong process pa rin yan. May pinanggalingan, may dadaanan, at makakarating. Ganun yun. Next po is the security measures used to protect data. So, pangatlong side na tayo ng cube. So, number one is awareness training and education. Etong ATE na to are the measures put in place by an organization to ensure that users are knowledgeable about potential security threat and the actions they can take to protect information system. So when we say awareness training and education, ito po yung sinisigurado ng isang organization na yung mga users ng mga technology or computers, yung mga employee nila, is may alam kung paano yung mga security threats. Hindi yung, wag na yung receive kang email, download mo kagad. Dumadaan po yan sa training. Kaya nga may mga seminars na ina-attendan kapag, o kaya may mga, training, parang papatawag yung mga employee na concern doon sa kunwari bagong system na i-install. So, ituturuan sila para alam nila kung paano yung tamang gawin doon sa application or bagong computer na nasa company. Okay? Kasi kapag hindi mo alam, hindi ka aware, doon nagkakaroon ng threat, doon nagkakaroon ng problema ng attack kasi nga wala kang alam. So, dapat aware tayo sa mga bagay na um, maka, um, makakasira ng information sa isang organization. So, kunwari, um, meron kang kakilala na sabi niya, ay, pwede bang pa-insert ng flash drive o bawal yun? Kasi baka yung flash drive na yun, may laman yun na malware, edi sira yung buong network ninyo. Okay, so for awareness, ang computer mo ay para sa'yo lang at hindi ka pwedeng maglagay ng mga flash drive. So, depende yan sa policies ng company. Next, technology, syempre, dapat marunong kang gumamit ng computer. So, may binabanggit dito na firewall. Sabi niya, siya yung nagmo-monitor ng network para sa mga malicious incidents. For example, eto si firewall, pader. Ang pader may pintuan pa rin. Okay, si firewall, ito siya, mag-drawing pala ako. So, ito si firewall. Okay? Ito yung kanyang pintuan. Gate niya to. Okay. So, ngayon, may tinatawag tayo na rule. May tinatawag na rule si firewall. So, para saan yun? Rules is parang para makakomply ka. Pag nakakomply ka, padadaanin kita. Okay. O, rule number 1, dapat meron kang suot na uniform pag papasokin ka sa gate. Rule number 1, dapat meron kang suot na uniform. Rule number 2, dapat may suot ka na ID. Rule number 3,
dapat wala kang dala-dala ng mga bawal dalhin sa loob ng school. Okay? So, 'di ba kapag na-accomplish natin or na-meet natin yung requirement or yung mga rules na yon ng school, 'di ba pinapapasok tayo sa loob ng school. So, parang ganun yung idea dito. 'Di ba sabi niya, monitoring your network. Kapag meron kang mga ini-install, meron kang mga nada-download, chine-check po yun ng firewall. Kaya nga minsan kapag may ini-install ka, binablock ni firewall kasi sinasabi niya na, tingin ko malicious yung malicious yung file na to. So, say for example, meron kang dinownload na application. Let's say meron siya dun sa application na yon, meron siyang, tawag dito, tatlong rules. Kunwari ganun. O, kunwari, rule number one, dapat executable ka. Check. Okay. Rule number two, dapat wala kang malicious content. Ay, meron. Rule number three, dapat makulay ka. Parang ganun. Okay? So, dito sa rule, kaya nga may tatlong rule, kunwari lang yun ha. So, kunwari tatlo lang yung rules. Dapat makomply niya yan lahat. So, dahil meron kang nag-iisang X, hindi ka pwedeng pumasok kasi meron kang na-violate na isa. Okay? So, yun po yun. Dapat marunong tayong alamin kung ano yung mga nasa loob ng computer po natin. Okay? Yan. Next tayo. Policy and procedure. So, syempre, lahat naman po ng organization ay may mga polisiya or yung process na susundin para maging organized po yung kanilang organization. So, paano ba natin i-implement to? Paano ba itong mga plano na to? Paano natin ipapractice tong ginagawa natin? So, dapat may mga sinusundan po. Paano natin mapoprotektahan yung mga information natin, yung database, anong kailangan niya, yung server natin, anong kailangan niya para hindi ma-breach or hindi biglang access or ma-penetrate yung system natin, ano yung mga kailangan. Okay? Another, yan. So, what do you think? So, alin ba dito yung apat na mali? Kasi, or paano ba yung question ko dito talaga? Sabi niya kasi select four correct answers. Dito kasi sa pinapakita kong email, merong ano dyan, apat na malicious or parang apat na kahinahinala na content ng email. Alin dyan yung apat na yon? So dahil wala namang sasagot sa akin, dahil recorded nga ito. So meron dito, una, mali po yung link URL. Ito kasi siya. Dapat po ang link is pupunta siya sa website ng Apollo. Okay, so, hindi ito tama. Mali po yan. Next, language, spelling, and grammar. Basahin natin. As a precautionary measure, we restricted access to your account until you validate has been changed. Oh, mali na kagad yung grammar nun. Until you validate has been changed. Okay, mali siya. Okay, another, graphics. Apollo ang pangalan ng company. Bakit Polo lang yan? Bakit may dalawang at dito? Okay, mali na kagad. At saka pangit ng graphics. Yan lang yung logo niya, at Polo. And then email address, kung makikita nyo nga, dalawa yung at, mali na po yun. So, ang nag-iisang tama lang na ni-mention or ginawa niya dito is si Dear Miss Patel. Kasi nga, syempre, ikaw yung target niya eh. Aalamin niya kung sino yung sinesendan niya ng email. Next. So, is this for real? Kwento lang naman to. Yung Razer, isa siyang gaming company. Tapos, nagkaroon sila ng breach inside. And parang naapektuhan or may nakuhang mga information sa kanila, customer information for about 100,000 customers. So, yun. Pero nabawi naman, though matagal, 3 days after pa nila na yun nabawi. And then we have here the data security breaches. So, pag sinabi nating breach, ito yung sinusubukan mong kumuha ng information. I mean, pag na-penetrate or pag nakapasok ka sa network, kumukuha ka ng information, kaya siya breach. Okay, so for example, CCTVs. So, di ba ang mga CCTV nakakonect yan sa isang network or server. So, ang mangyayari nun, kapag merong na-inject doon sa network na, let's say, malicious software, pwede na nilang ma-access yung buong CCTV set mo. Parang CCTV, yung buong nakikita mo na lahat din. So, ano doon magiging problema? Siyempre, nakikita yung bawat galaw doon sa loob ng organization. Inaaral nila, parang ganun. Okay? Next naman, we have the Equifax. Ang Equifax ay isang crediting company and ganun din po, nagkaroon din sila ng problem kasi nga nakuhanan din sila or nagkaroon din ng breach, nakuha din yung information ng kanilang mga customers. Yan. So, just a simple reminder for everybody, quickly verify if your information was compromised so that you can minimize the impact. Alamin mo na kaagad kapag feeling mo, there's something wrong. Wala naman akong binibili, ba't nakaka-receive ako ng nag-purchase daw ako ng ganitong halaga. Kaya i-verify mo kaagad.
kung tama ba yung transaction na yun. Or, kunwari, pwede mong i-verify yung information through, kunwari, may nag-chat sa'yo na dummy account, nagpapanggap siya na friend mo siya. So, kung hindi ka naniniwala, kasi parang kausap mo palang friend mo, tapos biglang nasiraan siya ng account, kaya siya nag-create ng another account, i-confirm mo na kung meron kang other ways to verify if totoo ba na friend mo nga yung nag-chat sa'yo. Okay? Next, always be vigilant. Huwag tayong gullible, huwag tayong uto-uto. Let us be aware when we are providing personal and identifiable information over the internet. Hindi ibig sabihin na hiningan ka ng pangalan. Sabi niyo, oh, may libreng ticket daw, free concert ng ano ba? Free concert ng BTS, ganyan, ng SB19, ng BINI. Tapos, fill up ka lang ng fill out kasi daw free. Makikita mo daw sila face to face. Yan. So, maging vigilant po tayo. So, ano ba yung mga consequences ng security breach? Una, syempre, yung reputational damage. Yung security breach can have a negative long-term impact on the organization's reputation that has taken years to build. So, pinagpaguran mo, dugot pawis mo, nilaan mo dun sa business, tas with just parang snap of a finger, dahil na-penetrate yung system mo, meron silang ginawa sa network, naapektuhan yung buong company. So, sayang, di ba? Next, vandalism. A hacker or hacking group may vandalize an organization's website by posting untrue information. So, ang ginagawa nila, pag na-penetrate nila yung isang network or website, napasok nila yon, pinapalitan nila yung pangalan, pinapalitan nila yung picture, nagpo-post ng mga hindi totoong information. Kunwari, sabihin doon, yung Pilipinas, ganito siya, marami siyang pera, ganun. Pero, sabihin, pag ito, higit-higit pa sa ganito yung utang nila, pero hindi naman talaga yun yung totoo, okay? So, vandalism, pagsisira or pag-post ng something na hindi naman totoo. And then, syempre, theft, pagnanakaw, kaya nga sila kumukuha, di ba? So, a data breach often involves an incident where sensitive personal data has been stolen. Another, loss of revenue. The financial impact of a security breach can be devastating. Syempre, kasi yung impact nito is, di ba nga, nung una natin na binanggit, um, reputational damage. So, once that your reputation is damaged, mahirap nang makabalik ulit. So, nangyayari, nalulugi ka, wala nang kita yung company mo, kailangan mo nang magtanggal ng employee, tapos, kunwari, nag-invest ka, hindi mo na mabayaran, or nag-loan ka sa bank, hindi mo na mabayaran because of wala nang tumatanggap or wala nang tumatangkilik doon sa business mo. Okay? Next, damage intellectual property. Security breach could also have a devastating impact on the competitiveness of an organization, particularly if hackers are able to get their hands on confidential documents, trade secrets, and intellectual property. So, for example, kunyari yung Jollibee, may naisip sila na na bagong pakulo, ganyan. So, syempre, top secret muna yon. Kunyari, ilo-launch nila sa December. Ngayon, may hinire si McDonald para i-hack yung network nila or computer, organization's computer doon sa kanilang parang main office. Kunwari, ganun, And then, ang nangyari, nauna silang nag-launch. November pa lang, nag-launch na sila ng mga naisip or bagong idea ni Jollibee. So, damage intellectual property. So, masasayang. Parang, ako yung unang nakaisip nun eh. Bakit kami unang nakaisip noon? Bakit biglang naglabas sila ng ganyan? Okay? So, damage intellectual property. So, dito naman, you can, read this. Isasend ko naman yung PowerPoint. It is just a scenario. And may kwento to. So, para hindi na lang matagal, yan, pwede na lang basahin. Scenario-based lang naman to. Okay? So, what exploits? Ano ba yung mga kinukuha sa atin? So, what exploits did the hacker use? In this case, to gain access to valuable information. Okay. So, sabi niya, what exploit did the hackers use? Anong weakness? Anong butas yung nakita nila para makagain sila ng access sa valuable personal information ng isang tao? So, una is extracting information when the volume of student data exceeds the storage capacity, the platform's memory buffer. So, syempre kapag puno na yan siya, hindi nakakapasok yung mga information. Nagkakaroon yan ng parang nagda-down yung server. So, doon sila pumapasok noon. Sinasabayan nila. And then taking advantage of student information not being correctly validated on the platform. And then we have here the weaknesses in the platform security practices. So, dahil nga weak yung system, kaya madaming paraan para ma-access nila yung information. And then bypassing the platform access control
method. So, ganun po kagagaling yung mga hackers. Okay, nagagawa po nilang lahat yan. So, rewind, thinking back to each of the two security breach example outlined, what measures could this organization have implemented in order to have prevented these security breaches? So, you can answer it just on your mind. Key takeaways, always remember, a security breach is an incident that results in unauthorized access to data, application services, or devices, exposing private information that attackers can use for financial gain or other advantages. And then lastly, there are many ways to protect yourself and your organization. It is important to be aware of common cyber threats and remain vigilant so that you don't become the next victim. So, na-discuss na natin yan kanina. It is just ano po, a summary of a little reminder for everybody. Okay, so wala tayong assignment. Yan kasama. Okay? Yan. So, next naman natin, mabilis lang to. So, after ng organizational data, pinag-usapan natin, merong breach, merong exploitation, may nagnanakaw. Sino ba sila? Sino ba yung mga tao na yun? Okay, so kikilalanin po natin yung mga kanina pa natin pinag-uusapan na nagiging cause ng problema. Yan. Sila ang tinatawag nating mga cyber. Okay. So, sino ba yung mga cyber attacker? It can be an individual and pwede rin silang maging group. Okay? So, sila po yung mga tao na ginagawa lahat ng to for their personal and political and financial gain. So, kilalanin po natin silang lahat. We have here the types of attackers. We have the amateurs, hackers, and organized hackers. So, isa-isahin natin sila. So, pag sinabi nating amateur, possible pa lang, paumpisa pa lang, hindi pa sila ganun kamrunong. Kaya, dahil amateur sila, gumagamit sila ng mga existing tools or instruction para makapag-launch ng attack. Hindi nila kaya na gumawa ng sarili nilang program para makapang-hack, makapang-attack. Instead, gagamit sila ng available. Kung anong available na application para lang makaperwisyon ng tao, yun yung gagamitin nila. Magpa-practice muna, parang ganun. So, kaya nga siya amateur. Wala pa silang experience sa hacking. Tinatry pa lang nila. Okay? Next, we have here the hackers. Ito yung mga professional na. So, yung mga hacker, meron tayong tatlong type. Di ko alam bakit 111 lahat yan. Pero 1, 2, 3 dapat. Okay? So, si hacker, meron siyang tatlong klase ng attackers. So, we have here the white hat, the gray hat, and the black hat attackers. So, isa-isahin natin sila. So, pag sinabi natin na white hat attackers, sila yung mga 100% mabait. So, ang ginagawa nila, pumapasok sila sa network or mga computer systems para makita yung weakness ng security inside their system and network. Para saan? Para mag-penetrate, para makapasok, at makuha yung information. Hindi, mabait nga sila eh. Hahanapin nila yung weakness ng isang network or system para i-improve nila at para wala ng ibang makapasok. Okay? Next naman, we have the gray hat attackers. So, pag sinabi natin gray hat, sila yung mga tao na um, sinabi natin gray hat attackers, sila naman yung mga 50-50. So, yung mga 50-50 na to is 50% mabait, 50% na hindi. Meron silang hidden agenda. Okay? So, si gray hat, maghanap siya ng vulnerability or weakness sa system. Pero, ire-report lang niya yung naging findings doon sa owner. Pero, yung mga nakita niyang mga information is pwede niyang gamitin sa ibang mga paraan. So, kunwari, ang pinapacheck mo lang network. Yung findings lang ng network yung isa-submit mo. Pero may nakita kang vulnerability sa system, hindi mo yun sinubmit. Kasi nga may iba kang balak. Kaya siya 50-50. Honest ka doon sa inutos sa'yo, pero pagdating sa hindi inutos sa'yo, hindi ka honest. Gagawa ka ng um, sarili mong plano kung saan mo gagamitin yung nakita mong vulnerability na yun. And then next, we have the black hat attackers. Sila naman yung 100% talagang sagad to the bone ang kasamaan. Wala na silang ibang iisipin kundi manggulo. Parang nabubuhay sila para manira ng buhay ng tao, ng gobyerno. Okay? So they take advantage kung anumang vulnerability, weakness yung makita nila sa system, gagamitin nila yan para lang sa kanilang personal, financial, and political gain. So, lahat ng gagawin ng Black Hat ay kahit kailan hindi naging legal. Ang Black Hat attackers ay mga illegal na attackers. Okay? And then next, we have the organized hackers. These attackers include organizations of cybercriminals, hacktivists, terrorists, and state-sponsored hackers. So, yung mga organized
hacker, ito yung mga planado ang bawat galaw, lahat ay pinag-iisipan, at pangmalakihang gulo ang gusto nila. For example, mga hacktivists, sila yung against dito sa government, kaya hinahack nila yung computer, and so on. Okay, organized hackers po yung mga yan. So, what color is my hat? So, first is, after hacking into ATM system remotely using a laptop, this attacker worked with the ATM manufacturer to resolve the identified security vulnerabilities. Ano siya? Gray, white, or black? So, ang sagot dito ay gray. Sabi niya, hinak niya remotely using yung laptop. So, kapag remotely, wala ka sa loob ng company, you are outside. And then, nagtatrabaho daw siya sa manufacturers para makita yung security vulnerability. So, kapag nag-work ka inside the company, never mong gagamitin ang laptop mo remotely. Next, ay nakita nyo na. This attacker transferred $10 million into their bank account using customer account and PIN credentials gathered from recording. So, syempre, that is black. Okay? Wala namang maganda dyan sa ginawa niya. And then, this attacker's job is to identify weakness in company's computer system. Yun yung trabaho niya talaga. White hat ang tawag doon. Next, this attacker used malware to compromise a company's system and steal credit card for information that was then sold to the highest bidder. So, ano siya? Balikan natin. Mali ako ng pagkakaayos. So another question, while carrying out some research, the attacker stumbled across a security vulnerability on organization's network that they are authorized to access. Kapag authorized ka to access, you are a white hat attacker. And then yung nasa taas, that is a black hat attacker. Kasi nga, naglagay siya ng malware, malicious software para nga masira yung magka-problema yung company system or system ng company. So, saan ba siya nanggagaling? Paano ba nangyayari ang mga ito, yung mga attack na binabanggit natin? Meron tayong dalawang klase ng threats. It is internal and external, nasa loob at nasa labas. Sino ba yung mga nasa internal na nagiging problema ng threat? Empleyado, mga employees, mga contract staff, or trusted partners that can accidentally or intentionally, number one, ma-mishandle yung confidential data. Mabigay mo sa hindi pala authorized na tao. Okay? Facilitate outside attacks. Yung may naglagay ka ng flash drive na you are not allowed to do so. And then meron palang malware, may worm pala, nasira yung buo yung network. And then invite malware on the organization's network. Yan, pagda-download ng mga malicious emails. Tapos pagka-click mo, ransomware pala siya. Internal yon. Threaten the operations of internal servers or network infrastructure devices. So sa lahat ng yan, kapag nangyari yan, syempre malaking maapektuhan or maapektuhan talaga yung operation ng buong company. And then we have here the external. Syempre pag sinabi natin external, mga nasa labas, outside the company or organization. Those are the amateur or skilled attackers outside the organization. So number one, yun nga again, exploit, naghahanap ng weakness in the network. Na, tapos, after nilang magawa yon, they gain unauthorized access to computing devices and gumagamit sila ng social engineering to gain unauthorized access to organizational data. So pag sinabi nating social engineering, ito yung kinukuha mo na yung loob mo para maging palagay ka sa kanya, para ma-share mo sa kanya yung mga dapat na mga bagay na hindi mo dapat i-share. Kasi nga, sila yung mga nasa outside the company. Kunyari, tumawag sa'yo, kunwari, kinaibigan ka muna niya, tapos, yun pala, meron siyang masamang balak. Okay? And then, so what do you think? May question dito. So, an investigation into this email revealed na yung user accounts and access privileges of a former employee were not fully removed from the systems on leaving the company. In fact, this former employee, who now works for a competitor, logged into Apollo's customer database only 3 days ago. The question will be, anong klaseng threat to? Is it internal or external? Dati siya, former employee siya. Okay? So, syempre, wala naman sasagot sa akin. Ang sagot po dito ay internal. Bakit po ganun, ma'am? Hindi na nga po siya empleyado, former na nga po. Bakit internal pa rin? Kasi nga, meron pa rin siyang access privileges. Hindi pa natanggal yung kanyang privilege na ma-access yung site doon sa system. Kaya, internal pa rin. Yung ginamit pa rin niya is yung employee details niya para ma-access yung system nila. Okay? Next tayo is the cyber warfare. So after ng cyber attack, ito mostly yung parang mostly individuals and group. Ngayon, pagdating sa cyber warfare, ito talaga yung magulo na talaga. So ang cyber warfare, from the word itself, war, magulo. Gulo siya. Never naging maayos ang isang war. Walang magandang patutunguhan ang war. So sabi nga dito sa nakuha ko dito sa internet, ang ibig sabihin ng cyber warfare is paggamit ng mga computer technology para ma-disrupt, mapatigil yung activities ng isang state
or organization. Um, ano pa ba? And deliberately, they attack information system. Pag sinabi natin deliberately, planado yon. Meron talaga silang balak. Yan, planado, may balakin talaga sila na atakihin yung information system or mga top secret strategies ng mga military or kung sino man yung kalaban nila. Okay? So, pag sinabi nating disruption, napapatigil nila yung usual na activity kasi nga magulo. For example, mayroong gera, tapos may nagpasabog. Siyempre, yung buhay, hindi naman, sabihin mo, tuloy lang ang buhay, kahit na ganito lang, may pag nagpapasabog araw-araw. Hindi naman ganun, di ba? Biglang titigil yung mundo nyo, parang nung isang araw ang okay pa natin dito tapos biglang naggaganyan. Yung hindi na ako makapasok ng trabaho, hindi na ako makapaglibot kasi natatakot ako kasi baka biglang magkaroon ng ganitong problema. Bigla pa lang dun sa lugar na nasaan ako, meron pa lang magpapadala ng missile, sasabog pala, something like that. Okay? So, dito sa Sign of the Times, sa Stuxnet, video kasi siya. So, isasend ko na lang to sa GC ninyo para mapanood ninyo. So, si Stuxnet, pahapyaw na lang, is eto yung inaaral nila kung paano parang ika-counter defense yung or ika-counter o didepensahan nila yung mga plano sa kanila nung kalaban. So, gumagamit sila ng technology, na hack nila para makita yung mga strategies na ginagawa nung kalaban. Another, ginagamit din nila yung technology para maset kung paano, anong oras ipapadala yung missile, saang lugar siya. And then yung kalaban, kapag alam niya yung system nila, gumagawa din sila ng parang yung nga counter-attack para kapag pinadala yung missile, babalik sa kanila, something like that. Pwede nyo naman siyang panoorin. Yan. So, ano ba ang purpose ng cyber warfare? Una is to gather compromised information and or defense secret. Yung nation or international organization can engage in cyber warfare in order to steal defense secret, yun yung binanggit ko kanina, and gather information about technology that will help narrow the gaps in its industries and military capabilities. Okay? Another, to impact another nation's infrastructure. Besides industrial and military espionage, a nation can continuously invade another nation's infrastructure in order to cause disruption and chaos, which is yun na yung nangyayari sa ibang mga bansa. Okay, napaapektuhan na nila yung kabuhayan or yung buhay ng mga nasa ibang bansa na tawag dito, na ginugulo nila. Yan. So, always remember, cyber warfare can destabilize, parang nawalan ng parang kumbaga kapag dalawa yung paa mo, yung isang paa mo naputol, hindi ka na makakalakad ng maayos. So na-stop. So cyber warfare can stop nations, disrupt its commerce, and cause its citizens to lose faith and confidence in their government without the attacker ever physically setting foot in the targeted country. So ganun po katindi yung cyber warfare. Malaking pinsala, malaking perwisyo po ang ginagawa po nila sa iba't ibang mga bansa. So, hopefully, matapos na ang cyber warfare or yung war itself para bumalik sa maayos yung pamumuhay ng mga naapektuhan. Yan. So, imagine yung technology that we use every day na we depend our life or dinedepend, oh yeah, we depend our personal lives every day sa technology. Pagising mo, depende ka sa, kung may nag-message ba sa'yo, may nag-announce ba na walang pasok, ano pa ba, nagre-rely ka sa phone mo na it can tell you what time is it na or anong araw. And then, sa technology, another is TV or radio, you can rely on it para malaman natin kung ano nang nasa balita. Everything that we have today that that uses technology, yes, yes, it can help us. It can make life easier, but at some point there are part of the technology world or field that is not good, and it is all because of those people na hindi ginagamit ng tama yung technology. So, again, kung may mga question po kayo, you may send questions po sa GC so that I can answer. So, after po nitong recording, pwede na po kayong magsagot nung ipagagawa ko po na activity for this topic. Cyber attacks po yun. So, yun lang po. Hopefully po meron kayong natutunan sa recorded discussion na to. If ever na medyo hindi pa nyo gets, pwede nyo naman balikan at ulit-ulitin yung video. So, para mas maintindihan po ninyo. So, yun lang po. Thank you and have a nice day.